dito ka dito. Upo ka dito. Ano ba yan? Upo ka dito. Fast talk. Ha? Fast talk. Sex o chocolate? Pwede Bostus. 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 Tatlong taon na simula nung magsimula akong magtrabaho. At sa 3 taon na yun, ang dami kong natutunan sa realidad ng mundo. Ganda, no? Na masasabi ko lang na yung panaginip natin nung kabataan ay sobrang layo sa katotohanan. Pa-record na yun. Uy! Isipin mo lang nakalakad ka na. Parang kinuha agad eh. Magsikap at magtiyaga. Marahil, yan ang parati nating naririnig sa matatanda. Ngunit subalit datapwat, meron yan isang malaking kakulangan. Dahil kahit isagad mo yung sipag at tiyaga, kung wala kang pananampalataya, mapapakapit ka sa bakla. Ano script to? So boss, yun lang kinaya ng rhyming eh. Ang dami-daming salita eh. Wala akong maisip boss eh. Sabi mo naman boss, based sa experience mo to, di ba? Oh, ngayon? Eh yan. Parang pinapalabas mo na kumaapit ako sa bakla. Ibuskat mo na ang susunod na sequence. Mga payapang araw sa OHD. Ito si Angelo Lamumang. O sa mga video ko, si Bembord. Siya yung kababata kong nakasama kong mangarap. Basta babatuin mo ako Yung tipong halos lahat ng ginawa ko. Gusto mo, di ba? At naisip, kasama ko siyang managinip. Diyos ko, ano ba namang script to? Basta lang marime Boss, maganda naman Eh sige, bahala na. Gayon pa man, noong nalaman namin pwedeng mag-GIP si Angelo sa gobyerno dahil sa suwestyon ni Mark o Bars, dali-dali na kaming nagprepara ng mga dokumentong kailangan para sa karanasang punong-puno ng katarantaduhan. Kung lahat ng ito ay magkatotoo at balang araw ito makapasok, ito na yung greatest testimony namin sa pambabraso. Binabraso na namin yung kanyang application form sa tulong din ni Boss Mark. Ayan, Jerome Mark, bading na bading. Kasi ang ilalaban niya lang ay top 91 stars Angela user. Ito ang laban para sa kinabukasan. Kaya kinabukasan, pinapunta na agad namin si Angelo Lamumang sa DOH para ipasa ang documentary requirements. Boy. Dito ka rin mamaya Ngayon ikikwento ko yung catch, yung dilemma. Kasi hindi naman ito magiging testament of faith kung walang kakaibang pagsubok. Last week ng August, nung nabanggit nga ni Boss Mark na merong GIP. At nung nabanggit nga yun ni Boss Mark, syempre si Angelo Lamumang naging interesado. Kaso, nung binanggit nga yun ni Boss Mark, sakto, last week na rin ng August yung last call sa applicants patungkol sa GIP. Tapos kumbaga yung documentary requirements ng GIP ay nagbago na. At hindi namin alam kung saan yun makukuha. Kasi yung kakilala ni Boss Mark ng mga panahon na yan ay wala na pala sa DOH. Pero minessage namin yung kakilala namin na nagtatrabaho sa HR. At kailangan na lang daw tumawag sa HR para malaman kung kailan ba talaga yung final deadliest deadline. Ongoing pa ongoing. Hanggang first week daw ng September yung deadliest deadline. Okay? Yeah. Pero dito na papasok yung concerning na part. Dahil nga last week na at first week na ng September, kumbaga, punong-puno na ng applicants. Tapos yung kanyang application letter nasa dulo na ng pile. At malamang sa malamang, napunan na yan ng mga aplikanteng nag-apply bago pa si Angelo at siya yung pinakahuli. Kaya napaka-imposible na rin na magkaroon pa siya ng tsansang makapasok talaga sa pagiging GIP. Kaya nung mga panahon na yun, pares kaming nananalig sa pananampalataya.
Kasi ako, nilakad ko rin yung requirements ko dahil nga nag-apply ako for promotion. Tapos, feel ko naman maayos naman yung mga pinagagagawa ko. Kaya, kung makapasok man talaga si Angelo Lamumang ng GIP dito sa DOH, ay against all odds talaga. Pati na rin ako. Kung ma-promote man ako, dahil nga may added layer pa, against all odds talaga. At ngayon, ang pwede na lang naming magawa ay maghintay ng maghintay at maghintay. What? Di ako mapaniwala. Kakalagay ko lang nito sa journal ko. Iba talaga pag si Lord na yung naiiyak ko. Saya. Isipin nyo, kakadasal ko lang noon 2 hours ago pagkagising ko. Tapos ngayon sabi na sa akin ni Jello na email na sa kanya na congrats daw, sabi sa DOH. Dear applicant, congratulations. It is our pleasure to inform you that you have been accepted. Grabe, no? to the Yung idea na alam mo ikaw yung nasa dulo eh. Pero pag yung kapit mo talaga sa Diyos ay todong-todo, magugulat ka na lang eh. Literal na against all odds. Napakalaking milagro. At ngayon, nandito na tayo. Camera action! Okay po. Bali, gaano ka na po nagkatagal nagtatrabaho dito po sa gobyerno po? 1 buwan na po. Yup. Paano mo maihahalin tulad ang trabaho rito kumpara sa pagiging service worker? Sa service worker, puro luto tsaka pagkain lang. Dito, puro papel. Ito, puro kabastusan eh. Naimik ka dyan. Sit, doggy. Kumbaga mas mabigat yung pagiging service worker. Oo, pagdating sa physical. Pero pag dito, hindi naman ganun kabigat sa physical. Pero syempre, yung utak, yung ano mo, kasi madaming ka binabasa. So, parang nakapagod din. So, pagka service work ka, di ka gumagamit ng utak. Tama naman. Sa physical lang na Ayusin mo kasi. Hindi, minsan kasi mas nakakapagod yung ano eh. Pag masyado mong ginagamit yung... Ano yung lutang ka? Ang galing, meron kami dito isa pang interviewer. Parang ito yung Ikaw na lang. panelist. Ikaw na lang dito. Ikaw na lang magtanong. Pero di ba may experience ka rin sa opisina nung mga panahon pandemic ba yun? Yung nagtrabaho ka rin parang transcriber? Hindi, papel encoder. din yun? Oo. Papel din ako. Mas madali yun. Office din kasi yun, pero nag-encode lang ng mga Southern literal. Kung ano yung binigay na papel, kung ano lang nilalaman nun, i-encode lang namin doon sa system. Tapos yun na, tapos na. Dito ba? Hindi ba ganun yung ginagawa mo dito? Hindi. Ganon din naman, nag-encode ka ng Mga papel, papel. documents. Oo. Pero hindi literal na encode. Nire-record mo kung ano yung lagay ng papel, kung saan siya papunta, kung saan siya lalabas, ganun. Basta yung, tag dito, yung... yung... Kasi document, di ba? labas-pasok. Ayun, lambot. Kumbaga sa tatlong trabaho na yun na pinagdaanan mo, ano yung mas pipiliin mo ngayon? Mas pipiliin ko to. Ito, sa Oo. government work. Oo naman. Kasi, Hindi niya pa kasi na-experience technical eh. Hindi nakikita ko naman eh. Sabi mo, ba't lang? Ayoko na pala. Good morning, ladies and gentlemen. Kasi yung puso mo, tubot. Galagit. Pero kung papipiliin nga ako doon sa tatlong trabaho na yun, mas pipiliin ko to. Para sa akin kasi maganda yung may natututunan ka pa rin. Kahit, syempre, para, tag dito. Tumala tuloy ako sa boss Mike kasi. Ano ba tayo? Ina na wala na. Yung mabigat sa tatlo, Mabigat sa tatlo. yung ulo niya. Di ako yun Magagandang part naman bawat trabaho. Pero dito nga, mas pipiliin ko dito. Kasi unang-una nga yun nga, mas natututo ako, madaming learnings. Basta daming natututunan, daming medyo. Isa rin talaga sa magandang experience yung mga pagtrabaho sa government. Hindi lang basta worker kasi nagsiserve ka sa nation. Grabe, makabayan. Hindi. Siyempre, isipin mo naman, di ba? Nagtatrabaho ka, pero nagsisilbi ka para sa bayan. Isang magandang Hindi ka lang basta kumikita, hindi ka lang basta nagtatrabaho. Nakapaglingkod ka. Akalain nyo yun?
Ganyang mindset ang meron kay Angelo Lamumang, isang bata lang dati, ngayon malaki na, nakaka-inspira. Tunay na makabayan. Sana sa storya na to, kahit papaano, napakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang pananampalataya. Na kahit gaano pa kaimposible ang isang bagay, pag yan ay ilalay mo sa Diyos, gagawin niya yang posible. Gago talaga.